Hey guys! Good afternoon! Welcome back po dito sa aking YouTube channel and advance Happy New Year sa atin pong lahat. Kamusta po kayo? Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong Collegiate Records na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and Digital Records. Kaya naman simulan na po natin ang ating pong balitaan para sa hapong ito. So, isa po sa mga post ngayon na pinag-uusapan na na-update po sa ating mga collegiate records. So, since sila po ay bakasyon ngayon, ka-OG narito si Mayor Jose Manalo at namimingwit sa buwan. Grabe nga yun. So, enjoy your trip, Mayor Jose Manalo. Samantala, ito naman si Kuya Wally, post po ng TVJ official, guys. Ayan, ginawa po nilang meme, POV, chinek mo yung laman ng bank account mo after holidays. Siguro naubos na, no, gulat siya. Kayo po ba, ka-OG, na-check nyo na ba ang naman ng bank account niyo? Nako, baka mamaya yan, cash out lang kayo ng cash out. Wala pong matira, sana all na lang talaga, may naka-cash out. Charis. Anyway guys, may kanya-kanya nga pong ganap ang atin pong mga digital records. Yung iba very private sa kanila pong buhay. Si Boss Joey kasama po ang kanyang pamilya ngayon. Nagbabakasyon po sila. Ito naman pong si Mama Alan ay nasa LU at for sure ang iba pa nating collegiate records ay nag-enjoy din kasama ang kanila pong pamilya this holiday season. Samantala, pag-usapan naman po natin ang patungkol dito sa post ng Kapuso Alliance fan page na kung saan makikita nyo nga po dito na ang layout ng GMA Network ka-OG kinopya po nila. And in Memoriam 2023 po ang nakalagay, then isiningit po ang TVJ nila dito. So, dinami pa talaga nila ang GMA Network, no? Collegiate records. So, ano kaya ang say ng GMA Network dito, Collegiate Records, na ginagamit pa po talaga yung kanilang logo, yung format, ka-OG ng kanilang balita sa ganitong mga kalokohan and fake news kagaya po ng pagkawala ng TVJ di umano. Isinama ba naman ang TVJ ka-OG? Parang gano'n na ba talaga sila kagigil na pinatay na ang TVJ? Tayo ay hindi naman umaabot sa puntong yan na pinatay natin sa balita ang mga bagong host, di ba? Wala naman po tayong ganyan and never po natin gagawin yan kahit kailan. Nako, never. Para po kasi sa akin, pananaw ko po sa buhay, kahit gaano kasama ng isang tao, wala tayong karapatan na i-wish, no? Yung ganyang bagay sa kanila. Never kong gagawin yung ganyan. Sabi nga dito, ng EAT Legit TV, alam nyo ba ito, GMA News and GMA Network? Ang layout nyo inedit para gawin ng katatawanan yung TVJ na nananahimik. Hindi magandang biro yan, GMA. Gawan nyo ng action yan, GMA Network. May logo pa ninyo. Lalo kayong binababa ng mga peking pages, Kapuso Alliance fan page na to, GMA. Ipa-take down nyo na yan dahil hindi yan magandang biro. Kasuhan na ang dapat kasuhan. Ipahanap ang dapat ipahanap para magtino. Nananahimik yung tao, pinatay na. My God, GMA, ano ba tong mga fans nyo? Pagsabihan nyo, hashtag GMA Network, GMA News, Defend TVJ, TVJ Itbulaga, TV5, Big TV Entertainment. So ako, hindi ako magmabalinis. Talagang minsan naman sinasabi natin na ako yung pang-aatake ko dito kay Paulo Fuentes. Paulo, seryoso? Talagang isisigaw nyo ng proud na proud ang Itbulaga na parang may ambag kayo? Seryoso, ipagpapatuloy nyo yung Itbulaga na kailanman na hindi naman tinapos ng TVJ sapagkat dinala po nila ito sa TV5. Tapos sasabihin ipagpapatuloy. Ano yung ipagpapatuloy nila? Hindi naman po tumigil ang TVJ, diba? So, yun lang naman. Sa Tape Inc. ang sinasabi natin, bitawan na lang po. Dahil IPO na mismo ang nagsabi na aprobado na si Joey De Leon sa kanyang trademark at the same time, IPO na ang nagbasura ng kanilang mga apela
nagkansela na kanilang trademark for merchandise. Kaya wag nang gamitin ang titulo. Yun yung paulit-ulit nating sinasabi pero hindi umaabot po sa puntong ganito na pinatay na po natin sila sa balita. Grabe kasi yun. Sobra na po ata yun. Magbigay kayo ng paninindigan nyo, ng stand ninyo, ng opinion nyo sa issue na ito. Pero wag umabot sa ganyan kasi very worst na po talaga yung level na yan. Grabe yan. Kayo po ba, Collegiate Taricans? Anong inyong masisay about dito? Pa-comment lang po dyan sa baba. Samantala, sabi naman ni Bundolski, walang utang na loob yan si Paulo. Malaki bayad siguro ng tape, kaya sinusunod niya. Sinama siya noon sa mga movie ng TVJ tapos ganyan siya. Dapat kay Boy Abunda, hindi siya karapat-dapat. Anyway guys, so ayun nga, marami na rin daw pong pinagsamahan talaga. Si Paulo Quintis at si Bossing. Tapos, kanya pong babanggain. Hindi lang basta binangga, tinanggap niya yung project, kundi binabastos pa literal. May mga patama siya ka-OG, which is pangbabastos talaga sa TVJ. At ang pagkakalam natin ay kumpara ito ni Joey De Leon. Dahil alam niyo po ba guys, noon sa MediaCon ng TVJ, ewan ko kung naalala pa ninyo pero nabanggit po ni Joey De Leon na mayroon po siyang, mayroon pong nag-text. Meron namang nagpaalam. Nag-text sa kanya, nagpasintabi na kukunin niya yung pagkakataon na yon na mag-host sa Itbulaga. And then sabi ni Joey, syempre hindi ko pangangalanan. Hindi nga po niya pinangalanan. But, after that, ka-OG nagpa-interview itong si Paulo Quintis kay Ogie Diaz na kung saan sinabi nga niya, nag-text daw naman siya sa isa sa mga TVJ, kumpare daw niya ka-OG. So, mati, si Joey De Leon yung tinutukoy niyang kumpare. Kumbaga ay may relationship between TVJ and Paulo Quintis. Pero ganito, yung naging parang kinahinatnan ng lahat ka-OG, nagkakabanggaan na. To be honest, matatanggapan ng TVJ at maunawaan siguro sooner ng TVJ na kailangan magpaka-professional and na kailangan din ng trabaho talaga, kaya tinanggap din ka-OG. Ako naniniwala ako, maybe nung una hindi matanggap, lalo na ni Sir Joey De Leon, na halatang halata kasi sa kanya. Pero hindi mo naman masisisi. Masyado pang hilaw yung sugat. Fresh na fresh. So, sooner ay kanyang mauunawaan yun. Kaso, ang ginawa ni Paulo Quintis, kinalaban pong husto. Binabastos pa po sila, nagpaparinig pa. Tapos, kung makasigaw ng Itbulaga na silang Itbulaga, ay talagang tinitira ang TVJ at talagang kanila pong binabanatan. So, palagay niyo po ba dahil ganyan si Paulo Quintis, karapat dapat na unawain ka-OG. Kasi hindi na to more of trabaho na to, palakasan, kala mo tagapagmana ng Tape Inc. Kung makaasta. Makasigaw ng Itbulaga ay with matching malakwagong ice pa, di ba? So, para sa akin, lumampas kasi siya sa limitasyon niya ka-OG. Usapan, tatanggapin ng proyekto or tatanggapin yung pagiging host. Pero bakit ganyan? Kasama ba doon ang bastusin, ang TVJ? Anyway, sabi naman dito ni Miss Jen De Hocus, magandarang gabi sa'yo or hapon. Gandang gabi, Gandara SRU. Ang Tape Inc. bulagta. Oo, malakas ang bagyo at hangin sa Tape Inc. bulagta kasi matutumba at mabubulaw na sila at tuluyan ng masisira ang kanilang estasyon or ang kanilang estasyon nila. So, yan po kasi pinagmamalaki ng kabila na Malayolanda daw po at Undoy na blessings ang tumama sa kanila. Hindi man lang po nag-isip na marami po ang nasalantan yung mga bagyo na yan at marami po ang na talagang na biktima. Hindi man lang naging sensitive ka-OG, no? Anyway, hindi na lang sinabi ba na malakas na bagyo na lang, wala ng pangalan. Pero wala mga insensitive po kasi ang mga yan, kaya ano pa ba namang aasahin natin? Anyway, kung may malabag yung dumating po sa buhay nila, is that ito na po yung magpapabagsak sa kanila, hindi po blessings na dumating.
Ito po ay kalbaryo sa kanilang buhay na unti-unti na po nilang nararanasan. Kita nyo naman na downfall ang kanila pong ratings ngayon, lalo na ngayong December na kumalhati na po ang lamang ng TVJ. Samantala, sabi naman dito ni Dante Santos, wala silang hirap kung paano nagsimula ang Itbulaga. Nasaan ba sila noong 1979 or 1980? Tapos tape ink shouting na sila ang Itbulaga? Parang malabo. Ang host sunod-sunuran lang sa management. I think alam nila sa isip pero wala silang magawa. Move on kayo. Talo nga dapat. Accept the decision ng batas. This is my opinion as I watch your show. Unang-una, maraming salamat po Sir Dante Santos sa inyo pong komentong ito. And yun nga, nasan sila since 1979 or 1980. Ultimo yung kanila pong producer, wala. Wala nung mga panahon po na yan. Eh di, paano pa po kaya itong mga bagong host na 2023 lang dumating ka OG? Grabe nga naman yan. Tapos, lahat sila ay ang lakas po at may gana pong isigaw. Ang Itbulaga with matching malakwagong eyes talaga pag sumisigaw. Grabe nga naman. Tama ang sabi ni Boss Joey De Leon, pakapalad na lang talaga. Samantala, sabi naman dito ni Ronald Alabino, magandarang hapon sa iyo or gabi. Desperado lang yan kasi hindi niya mapataas ang ratings. So ayun nga, ang dami pong balita ngayon. Kasi ang dami nilang advertisers, number 1 sa noontime show, number 1 ang rating sa Kantar, mayroong bagong papasok, etc. etc. Knowing naman na strategy lamang po nila ito para mapaniwala ang advertisers, pati na rin ang kanila pong konting fines, ka-OG. Malinaw pa po sa sikat ng araw na ang kanilang strategy na ito ay para hindi po maglaylaw ang lahat ng kumakapit pa rin until now sa kanila. Then, good luck kung may mauto pa sila dahil ang truth pa din ang mangingibabaw. Dahil ramdam naman po ng advertisers yan kung hindi effective ang pag-endorse sa kabila. Kaya kukusan na lamang ang mga yan na magsilayasan. Anyway, sabi ni Sir Manuel Ponce, Miss Gandara, magandarang Pasko at bagong taon sa ating lahat. Sana ang dumating sa ating lahat ay magandarang mga balita sa TVJ at Legit Host na Brigads. God bless and good luck po at lagi tayong mag-iingat. Thank you so much Sir Manuel Ponce. Merry Christmas and Happy New Year nga po sa ating lahat and looking forward for magagandarang balita sa susunod na taon na kung saan ay pabor po lahat sa TVJ ang batas. Yan po ang patuloy nating idadalangin ka-OG, mahaba pa man ang atin pong tatahaking laban. Basta sama-sama po tayo, walang iwanan sa pagsuporta sa TVJ. So hanggang dito lang po muna ang ating update. Magandang gabi ulit and thank you so much for watching. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more.